Na malapit na tayo sa tugatog at rurok ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Sapagkat sa susunod na linggo, papasok na tayo sa panahon ng mga mahal na araw. Matatapos na ang ating paglalakbay ngayong Kwaresma, kaya't ang ating mga tema ng ating mga pagbasa ay hindi lamang patungkol sa katapusan, kundi ipinapaalala ng ating mga pagbasa ngayong ikalimang linggo ang katotohanan patungkol sa sariling kamatayan. Habang ako po ay nagninilay sa ating mga pagbasa, naalala ko ang sinabi ni Mark Twain, isang Amerikanong writer at author. Ang sabi niya, there are two important days in one's life. First, the day you were born. And the second, the day you find out why. Dalawa lamang daw po yung petsa na dapat natin laging trabahuhin at pakatandaan. Ang araw na tayo ay sinilang at pangalawa, ang dahilan ng ating kapanganakan. Gayun din naman, ang sabi po ni Abraham Maslow, isang American psychologist, ang sabi niya, safety and security, ito daw po yung nasa second level ng hierarchy of needs of every human being. At pagkatapos daw po nating masatisfy yung pong ating safety and security, kagaya ng food, clothing, shelter, sinisigurado po natin na mga bagay na meron tayo, hindi tayo mauubusan, hindi mawawala sa atin. Kaya nga po alam ninyo, kapansin-pansin sa panahon natin ngayon, naglipa na ang mga mapakaraming insurance companies na siya nag-aalay sa atin ng kasiguruhan. Upang masigurado, hindi lamang yung ngayon, kundi masigurado din ang darating na bukas. Bakit? Bakit ko po sinasabi binabahagi ang mga bagay na ito? Simple po lamang, it is our natural instinct to have what we call self-preservation. Ibig sabihin, ibig natin palaging protektahan ng sarili. Maging ligtas sa anumang sakit at kapahamakan, kahit pa mismo ang ating sariling kamatayan. Subalit, kahit anong pagpigil, kahit anong kasiguruhan, kahit anong paghahanda na dapat natin gawin, hindi po natin matatakasan ang ating sariling kamatayan. Hindi po tayo kagaya ng vampira na hindi tumatanda at namamatay. Bawat taong may buhay, umuuwi palagi sa kanyang kamatayan. Subalit mga minamahal kong mga kapatid, matapos po natin mapakinggan ang mga pagbasa ngayong linggong ito, binibigyan po tayo ng isang panibagong pagtingin patungkol sa sariling kamatayan natin. Bigyan ko po kayo ng ilang mga pagninilay. Una, ang buhay at ang kamatayan hindi po magkaaway. Sa katunayan, ang buhay at ang kamatayan ay magkaugnay. Kaya nga po iniugnay ni Jesus ang kanyang sariling kamatayan saan? Sa kanyang oras. Why? Because the death of Jesus, my dear friends, is His finest hour. Sabi nga ng kanta, this is the moment. Yun po yung moment ni Jesus. Hindi yung nang siya'y nagpapakain, hindi nung siya'y nanggagamot at bumuhay ng maraming patay, kundi ang pinakadakilang sandali sa buhay ni Jesus ay ang panahon na siya'y nakabayubay sa kanyang krus. At hinambing ni Jesus ang kanyang kamatayan sa butil ng trigo na siyang ating napakinggan. Na kung saan ang butil na ito matapos mahulog, mamatay, magkakaroon ng maraming bunga. Kaya nga po, ngayon tayo patuloy naghahanda sa dakilang kamatayang haharapin ni Jesus sa mga mahal na araw, maaring tignan din po ang ating sariling kamatayan. Anong uri po ba ng kamatayan ang ibig ipaunawa sa atin ni Jesus? Ano bang klase ng kamatayan ang pangarap niyang ating maranasan? Mayroon daw pong dalawang uri ng kamatayan. Una,
yung tinatawag nating terminal death. Ang terminal death, lahat po tayo mararanasan ito. Bakit? Sapagkat nagaganap po ang terminal death sa dulo ng ating buhay. Sa pagtatapos po ng ating paglalakbay sa mundong ibabaw, ito yung panahong titigil ang ating vital signs. Ito po yung panahong titigil ang ating paghinga. Ito po yung panahong titigil ang pagpintig ng ating puso. Terminal death. At lahat ng taong may buhay, mararanasan ito. Ang pangalawang uri naman po ng kamatayan ay yung pong minsanan lamang o hindi minsanan lamang. Kung ang terminal death, mararanasan natin ito sa dulo ng buhay natin. Pero meron mo tayong tinatawag na Paschal death. Ano po ito? Ito hindi lamang one time, big time, kundi isang kamatayang maraming beses nagaganap. Kamatayan na maraming pagkakataon na nag-aanyaya sa atin upang maranasan. Na kung saan kagaya ng butil ng trigo, kapag nahulog sa lupa, kapag namatay, mas maraming bunga ang siyang naghihintay. Maliwanag po, mga minamahal ko mga kapatid, na sa pamamagitan po ng butil ng trigo sa Ebanghelyo, ito rin ang siyang paanyaya po sa atin. Kinakailangan po nating tumawid, hindi lamang doon sa terminal death, kundi doon sa Paschal death na inaasahan sa atin. Nakagaya po ng butil, kapag yung buhay ginamit sa mas makabuluhang bagay, kapag daw po yung butil nahulog at namatay, mas maraming bunga ang siyang magkakaroon nito. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ngayong ika-5 linggo sa panahon ng Kwaresma, ang paanyaya sa atin ni Jesus, wag lamang yung minsanang kamatayan na sigurado namang ating mararanasan, ang siyang ating dapat madaanan, kundi inaasahan sa atin ni Jesus, atin din sanang tikman ang maraming beses na pagkamatay sa ating buhay sa araw-araw. Sapagkat alam po ninyo, yung terminal death, isang bagay po na hindi maiiwasan dahil magaganap po ito. Pero ang Paschal death, isang uri ng pagkamatay na pwedeng piliin. Isang uri ng pagkamatay na pwede nating gustuhin. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, sa mga darating na araw, hindi lamang yung terminal death ni Jesus ang siyang ating muling babalikan, kundi yung kanyang Paschal death na nagbigay daan upang tayo din ay magkaroon ng buhay. Ibahagi ko lamang sa inyo nung isang linggo, nagmisa po ako sa misa ng patay ng isang kamag-anak. At alam niyo po ang kanyang kinamatay? Namatay sa pagod. Wala pong biro. Namatay sa pagod yung aking kamag-anak. Pagod sa maraming trabaho sa buhay. Pagod sa maraming responsibilidad. Pagod sa maraming pagbibigay ng sarili. Kabaligtaran, dahil yung asawa ang siyang may karamdaman na nakaratay sa ospital, pero yung tita ko yung namatay. Alam nyo, habang nagninilay po ako at nag-deliver ko po yung aking homily, tunay na isang biyayang hindi pinagkakaloob sa lahat na ang maging sanhi ng ating kamatayan ay sanhi ng pagod, bunga ng pagmamahal. Marami mga taong napapagod, pero hindi naman sa pag-ibig. Marami mga taong napapagal, pero hindi naman dahil sa pagbibigay ng sarili. Yung iba pa nga po namamatay saan? Sa sama ng loob. Yung iba namamatay sa galit. Yung iba namamatay dahil sa maraming galit na naipon sa kanilang mga dibdib. Pero kung meron mang isang konsolasyon na naramdaman namin kanyang mga kamag-anak, nung pumanaw yung tita ko, namatay siya sa pagod dahil sa pag-ibig. Namatay sa pagod dahil sa pagbibigay sa sarili. Sabi ng isang author, yung daw pong pagod minsan,
Sulit. Sulit kapag yung pagod daw po ay nagagamit sa magandang paraan. Pero meron din po mga pagod na minsan nasasayang. Ang tawag po doon, busybodies. May mga tao na papagod, oo, bakit? Ikot ng ikot. May mga tao na papagod kasi chismis ng chismis. May mga tao pagod na papagod sapagkat wala namang kinapupuntahan. Pero yung pagod na sulit, kagaya ng butil ng trigo sa Ebanghelyo, magbubunga. Kaya siguro po, mga minamahal ko mga kapatid, kagaya ng aking naibahagi, lahat tayo dadaan sa ating terminal death. Lahat po tayo papanaw sa mundo. Lahat tayo mamamatay. Pero ang tanong, ano kaya magiging sanhi ng ating sariling kamatayan? Kung namatay ka, dahil napagod ka lang sa paggawa ng kalokohan, sayang naman. Kung namatay ka, dahil sa pagbibigay ng sarili, napagod ang puso pero patuloy pa rin nagmamahal, isang pagod na hindi sayang, isang pagod na nakapagbibigay buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, naisip ko lang, kapag po tayo ay dumadalaw sa bawat lamay, ang unang tanong natin sa namatayan, anong nangyari? Susundan ng tanong na, ano bang kinamatay? Siguro po, ngayong ika-5 linggo sa panahon ng Kwaresma, pwede natin baguhin yung tanong natin. Nang sa gayon, pag tayo naman po yung namatay, ito rin ang tatanungin ng kapwa patungkol sa atin. Hindi yun, ano ba ang kanyang kinamatay? Pwedeng tanungin, paano ba siya nabuhay? Paano ba tayo nabuhay? How do we live our lives? Nakagaya po na sinabi ni Mark Twain, there are 2 important days in our life. The day we were born, and second, the day we know the reason why. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, huwag po nating katakutan ng kamatayan. Sapagkat sigurado naman darating po yun, hindi natin maiiwasan. Pero, isang paanyaya sa atin ni Jesus, ang mamatay dahil sa pagod, bunga ng pag-ibig, isang paanyayang ibinibigay sa atin. Ang tanong, handa ba tayong umibig kahit napapagod? Handa ba tayong mamatay na ang dahilan sapagkat pinili nating mag-alay ng buhay? Amen.